Hi guys, isi-share ko lang po yung nangyari sa akin nung bago po ako surgery, bago po ako operahan. Nag-take po muna ako ng mga pills para sa endometriosis ko pong sakit. Kaunahan ko pong tinake ay ito. Hindi po siya hiyang sa akin. Kala ko mawawala yung pain sa tiyan ko. Pero hindi eh. Lalong lumakas yung dugo niya, tapos sumakit lalo yung puson ko, pati back pain. Kaya nagpunta na naman ako sa hospital ko, doon sa Yoin, tawag sa Japan. Binigyan na naman ako ng another medicine. At ito rin ang pinainom ko. Pills na naman po. Pero hindi din po eh, lalo siyang nag-tricky, sobrang sakit niya. Halos hindi humihinto yung dugo ko. Binigyan na naman ako ni Doc ng bagong, daw po yun, mas mawawala yung pain niya. Kaso hindi na ako magre-regla, hindi na ako dadatnan, hindi na ako mag-menstruation, hindi na ako magkakaseri. Kaya sinadjust po niya na mas medyo may kamahalan. Kaya sabi ko okay, pinatos ko na po yun, yun po yung inject every month. Halos one year kong iniinda yung sobrang sakit na to. Pero 11 years ko po itong iniinda endometriosis. Na-trace lang po siya nung February last year, February 13. Yun. Nag-uwi pa nga po ako ng Pilipinas nun eh. Para magpa-second opinion. Pero wala rin. Dito sa Japan talaga, nagbalik ako ng ospital ko, nagpa-check ako. Yan, pabalik-balik ako sa medicine. Pero hindi ako tinatalaban ng mga ininom na gamot, mga tinitake. Kaya nagsuggest po ang doktor ko na merong inject. Yun din ako dadatnan. Tapos mas mahal nga lang siya. Pinatos ko na po siya. Nawala nga po yung pain niya, nawala yung sakit niya. Pero hantoshi po yung kalahating buwan na gamutan. Tapos po na kalahating buwan na gamutan, po ulit ako ilalab test. Ay ayoko na pong balik sa paggagamot, yung pag-take ng medicine. Kasi babalik na naman po ako sa sobrang sakit niya, balik sa dati. Sabi ko, ano pong mas magandang option? Yun nga, surgery. Nagpa-surgery na po ako kahit sobrang sakit yung dinanas ko. Halos bawal lahat, bawal ang bisita. Mag-isa ka sa ospital, bawal lahat po talaga. Pero kinaya ko po yung sa awa ni God. God bless guys. Hi guys, tutulog ko na ng ospital po. Tawag po dyan ay private room. Mahal po na, pero po, dahil may insurance po, nakamura po ako. 9 AM daw. Dali, January 8 po ako na-accompany. Tapos, Kaya yan, pero po is January 9 AM. Ito yung toilet. Solo ko, bawal po ang lahat. Bawal ang bisita. Bawal ang friends. Solo. Nag-video po ako niya, nag-vlog po ako, ay di pa po ako na-operahan. Kinabukasan po, ng January 9 ako na surgery. Yan po ang shower room. Ayan po, pinag-prepare na po ako ng mga gamit ko para sa surgery. Masyado po ditong mahigpit. Ang daming bawal. Yan po yung mga it's operation ko sa surgery ko. Yan, guantes, tapos sa paa, stocking, tissue. Lahat po naka-prepare na yan para pag kalabas po ng operating room ko, nandun na po yan sa bed ko, doon sa sa waiting sa ICU, sa recovery room po guys. Nag-pray po ako. Ayan. Tapos yan, 6 AM po nag-extras na ako na 10:30. Nakalabas na po ako ng operating room. Tapos na po ang surgery ko. Inabot po ng 5 hours. Dapat 2 hours lang po siya. Kahit nagkaroon ng komplikasyon. Okay naman po yan. Unang kain ko, lugaw. Tawag po sa Japanese is okayo.
Kahit walang lasa, pinilit ko pong kumain. Kasi para lumakas agad. Kasi daming bawal. Yan. Pagkain, ikinain ko na lang ng ikinain. Kaya mabilis po yung recovery ko. Kaya yun po. January 8 ako na-confine. January 9 ako na-operahan. January 10 po. Halos pagkakain ko po ng breakfast, naglakad na ako ng nurse. Pero hindi ko pa po kaya magbihis, sila po nagbihis sa akin. Yun. Lumakas po agad ako. Pero isang araw po ako nakahiga na akala ko yun na yung katapusan ko. Sobrang sakit po. Sa family ko. Bawal pang painumin ng pain reliever. Yung mawala anesthesia, sobrang sakit niya guys. Isang araw ako umiiyak pero nakaya ko. Sa awa ni God, nalampasan ko yung pagsubok na ito na dinanas ko dito sa Japan. Ang sakit ko po guys ay endometriosis. Wala na akong dextrose, wala na din po akong mga gikay sa ayun po yung opera sa akin guys. 4. Thank you guys. Guys, after surgery ko, yung symptoms ko, halos one day akong sumasakit yung mga opera sa akin. Pero tiniis ko yun. Nagpray lang ako kasi bawal akong bigyan ng pain reliever kasi katatanggal lang ng anesthesia. Yung nasa likod ko naman na pang pain reliever hindi nagmat sa akin, hindi hiyang, sinusuka ko siya. Kaya hinisip-sip siya pabalik. Pero malalampasan mo yung trial na yun kasi kakapitan mo si God, pamilya mo, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo. Salamat sa mga prayers nyo, sa mga malalapit sa akin. Salamat sa support ng Rhea, pamangkin ko, yung mga nag-deliver sa akin ng food at ng damit. Thank you sa mga taong tumulong sa akin. Guys, kaya pag may nararamdaman kayo, pa-check up agad kayo para maagapan, para hindi lumala at para hindi siya maging cancerous. Lalong-lalo na yung ganitong klase ng sakit ng endometriosis. Ito po yung pinakamasakit ng sakit ng isang babae. Akala mo normal lang na dysmenorrhea, yung normal yung regla mo na 7 days, hindi po guys. Meron ka na palang mararamdaman sa loob ng katawan. Kaya agapan natin guys. Hangpat nararamdaman mo yung sobrang pain iba sa sarili mo, kaya pa-check up ka na agad. Kaya kain din tayo ng kaya dapat ang kainin natin guys yung mga fruits, vegetable. Kasi hindi ako mahilig dati dyan, pero ngayon kumakain na ako. Bawal na din mga junk food. Kaya ingat tayo sa health natin. Sinare ko lang po yung video na to, ang vlog ko. Thank you for watching guys. Salamat. God bless.